Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rio Ginturo at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3001 hanggang 3005. Hindi alam ng nanay ni Mo kung paano patahimikin ang Aaron, kaya magagawa lang niya ito sa paraan ng pagtuturo ng mga ordinaryong ina sa kanilang mga anak. Siyempre, si Mo Yu ay spoiled ni Mo Yanxiang. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga magulang ay hindi naglakas loob na punahin siya. Walang sino man sa pamilya Mo ang nangahas na punahin si Mo Yu maliban kay Mo Yanxiang. Sa makatuwid, sa ilang mga lawak, ang karakter ni Mo ngayon ay nabuo sa pamamagitan ng pagdedota ni Mo Yanxiang, at ang ina ni Mo ay hindi kailanman talagang nakapag-aral sa kanyang anak na babae. Sabi nga sa kasabihan, ang pinakamabuting paraan para turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ay ang manakit ng tao. Mo Wika ina ay dumating sa Mo Wika sa harap ng kanyang kamay ay isang malakas na sampal. Si Mo Yu ay binugbog sa unang pagkakataon sa totoong kahulugan. Sa mga ordinaryong pagkakataon, hihingi siya ng tulong kay Mo Yanxiang, ngunit ngayon alam na niya na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali, kaya ang sakit lamang ang kanyang matiis. Sunod-sunod na sampal. Ang maselang mukha ni Mo Yu ay naging pula at namamaga. Ngunit si Han Sanchen ay nakaupo sa sofa at hindi nag-react. Malinaw na ang leksyon ng ina ni Mo Yu ay hindi nagpapahintulot sa kanya na pabayaan si Mo Yu. Hindi ibig sabihin ni Mo Yanxiang na iligtas si Mo Yu. Para sa kanya, na may pinakamataas na interes, si Mo Yu ay nagdadala ng kapahamakan sa pamilya ni Mo. Kahit na ito ay kabayaran ng kanyang buhay, si Mo Yanxiang ay hindi magkakaroon ng anumang mga opinyon hanggat maaari niyang panatilihin ang lahat ng bagay sa pamilya ni Mo. Ito ang kalungkutan ng isang mayamang pamilya. Kapag mahinahon ang hangin, mas mabuti ang pagmamahalan ng pamilya kaysa sa langit. Ngunit sa sandaling magkaroon ng problema, ang pagmamahal sa pamilya ay sobrang mura, at kahit na ang buhay ay maaaring bayaran. Lolo, si Mo Yu, na namamanhid sa sakit, ay hindi maiwasang magmakaawa kay Mo Yanxiang dahil alam niyang si Mo Yanxiang lang ang makakapagligtas sa kanya. Malubha at malamig ang ekspresyon ni Mo Yanxiang. Mula nang makita niya si Wu Xin sa villa, alam na ni Mo Yanxiang kung ano ang dapat niyang gawin. Wala siyang paraan para iligtas si Mo Yu, dahil kaya niyang iligtas ang buong pamilya Mo. Sa pamamagitan lamang ng pagpayag kay Aaron na ilabas ang kanyang galit, makakatakas ang pamilya Mo. Maingat na isinaalang-alang ni Mo Yanxiang ang isang problema, iyon ay, sa kakayahan ni Aaron, kung talagang walang kakayahan ang pamilya Mo na harapin ito. Matagal nang sinukat ni Mo Yanxiang ang problemang ito sa kanyang isipan. Mula sa iba't ibang mga kadahilanan, hindi magandang bagay para sa pamilya Mo at Aaron na magkahiwalay ang kanilang mga mukha. Una sa lahat, naabot ng Aaron at ng pamilyang Yang ang isang kooperatiba na relasyon. Kapag hindi alam ang kakayahan ng Aaron, ang pamilya Yang ay isang malaking problema para sa pamilya Mo. Kung sakaling ang pamilya Yang ay maglunsad ng lahat ng uri ng pag-atake sa pamilya Mo upang magsumikap para sa pagganap sa harap ng Aaron, ang pamilya Mo ay malalagay sa isang napakapasag na sitwasyon, at ang Aaron ay magdadagdag ng gasolina sa apoy sa likod nito, siguradong tatamaan ng husto ang pamilya Mo. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ng Aaron ngayon ay pinahahalagahan ng maraming tao sa bilog ng negosyo ni Yanjing, at gusto nilang makipagtulungan sa kanya, kung ang puwersang ito ay nagkakaisa, hindi ito maaaring maliitin. Higit sa lahat, palaging nagdududa si Mo Yanxiang sa background ni Aaron, na isang misteryosong belo.
Hindi alam ni Mo Yanxiang kung anong uri ng demonyo ang maghihintay sa kanya pagkatapos niyang ibunyag ito, kaya hindi niya ito susubukan ng madali. Dapat mong tiisin ang kahihinatnan ng iyong sariling mga pagkakamali. Walang makapagliligtas sa iyo. Malamig na sinabi ni Mo Yanxiang, ito ang kanyang matatag na ugali sa bagay na ito, hinding-hindi niya masasaktan ang Aaron dahil sa wikang Mo. Ang wika ni Mo ay mukha ng kawalan ng pag-asa, sa kasong ito, kahit si Mo Yanxiang ay hindi handang magsalita para sa kanya, kung gayon ay talagang walang makakapagligtas sa kanya. Nasa ospital pa ang kaibigan ko. Sa oras na ito, biglang tumayo si Aaron at sinabi. Kasabay nito, lahat ng miyembro ng pamilya mo ay nakatuon sa Aaron. Alam nilang may sasabihin pa rin ang Aaron, at ang mga susunod na salita ay malamang na mapahamak sa dulo ng wikang Mo. Simula bukas, sa loob ng 3 araw, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo, basta makuha mo lang ang pangunawa ng kaibigan ko, kaya kitang palayain, kung hindi, babalik ako sa bahay ni Mo sa loob ng 3 araw. Nang matapos ang Aaron, tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Ang pangunawa ni Wuzin ay ang huling tulong ni Aaron kay Wuzin, dahil ang pag-unawa ay hindi lamang pagpapatawad. Ang pamilya mo ay magbabayad ng malaking halaga para dito, at ang presyong ito ay maaaring magpabago sa buhay ni Wuzin. Siyempre, kung may ibang pagpipilian si Wuzin, hindi makikialam ang Aaron. Nag-alok siya ng pagkakataon, ngunit hindi ito sinamantala ni Wuzin. Ito ang negosyo ni Wuzin. Pag-uwi, si Shi Jing ay nanonood ng TV sa sala. After seeing Aaron, she immediately asked nervously, "Kamusta ka? May nahanap ka na ba?" "Ayos lang." Ipinaliwanag ng Aaron ang buong bagay kay Shi Jing. Si Shi Jing ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin matapos itong pakinggan. Hindi niya inaasahan na si Mo Yu ay isang babaeng may napakasamang pag-iisip, na kinuha si Wuzin para sa pagpapahirap. Sa kabutihang palad, nalaman ito ni Aaron sa oras at hindi nagbanta sa buhay ni Wuzin. "Anong gagawin mo dyan?" tanong ni Shi Jing. "Tinuruan ko si Mo Yu ng leksyon, at bibigyan ko siya ng 3 araw para maghanap ng paraan para makuha ang kapatawaran ni Wuzin. Kung matalino si Wuzin, makakatanggap siya ng kabuoang kabayaran mula sa pamilya mo." Sabi ni Aaron. Kinagat ni Shi Jing ang kanyang mga labi at sinabing, "Gusto mo bang hiramin ang kamay ni Mo para mabayaran siya? Kung tutusin, may kinalaman ito sa akin." Hindi ito itinanggi ni Han Sanchen dahil sangkot si Wuzin sa sakuna, pero naiintindihan mo ba ang iyong malabong ekspresyon? At kung walang ganitong ideya si Wuzin, wala siyang makukuha. Nag-aalala si Shi Jing na sa kanyang opinyon, si Wuzin ay hindi isang komplikadong babae, kaya ang pagkuha ng pagkakataon na ay blackmail ang pamilya mo ay hindi naman ang may isip ni Wuzin, wala itong kinalaman sa akin. Napakaraming bagay kaya ko ba? Kailangan ko bang ituro sa kanya ang lahat? Napabuntong hininga si Shi Jing. Alam niya na sinusubukan pa rin ng Aaron na gumuhit ng linya kay Wuzin. Hindi niya maintindihan. Napakahalaga ba talaga ng linyang ito? Kahit hindi ka manliligaw, okay lang maging kaibigan. Bakit kailangan mong tahakin ang isang matinding kalsada, para kang bata? Hindi ko mahulaan kung ano ang nangyayari sa iyong ulo. Sabi ni Shi Jing, kung hindi mo maisip, tama na. Kung may makakaalam sa aking lungsod, hindi ibig sabihin na wala akong kakayahan. Nakangiting sabi ni Aaron. Pagdating sa Chengfu, hinahangaan pa rin ni Shi Jing ang Aaron. Sa kumpanyang Feng Chen, natatakot ako na walang sino man sa kanyang mga kaedad ang makakagawa nito dahil sa kanyang edad. Kapuri-puri talaga na marunong siyang maghanda para sa tagulan sa murang edad, the best ka, sige. Nakangiting sagot ni Shi Jing. Nasa ospital. Dahil dito, si Wuzin ay may higit o mas kaunting psikolohikal na anino. Kung tutusin, ilang araw na siyang pinahirapan. Ang gulat na presyon sa kanyang puso ay halos magdulot sa kanya sa bingit ng pagbagsak. Sa kabutihang palad, dahil sa napapanahong hitsura ng Aaron, nabawi ni Wuzin ang pakiramdam ng seguridad, hindi lamang ang mas malubhang kahihinatnan. Ngunit sa tuwing ipipikit ni Wuzin ang kanyang mga mata, ang eksena ng pagpapahirap ay laging umuugong sa kanyang isipan. Sa sandaling lumitaw ang mukha ni Mo Yu, si Wuzin ay manginig sa takot. Ngunit sa kabutihang palad, nakahanap si Yang Wanlin ng mag-aalaga kay Wuzin. Kapag natakot si Wuzin,
Marahan niyang binibigkas ang ilang mga salita ng kal-iwan sa kanyang tainga, upang maging matatag ang mood ni Wuzin. Ngunit nang lumitaw ang wikang Mo sa word, sa wakas ay sumabog si Wuzin. Anong gusto mo? Huwag ka dito. Huwag ka dito. Puno ng gulat, direktang tumakas si Wuzin mula sa kama ng ospital patungo sa sulok, pumulupot na parang bola, at patuloy na nanginginig. Nang makita ang eksenang ito, walang magawang umiling si Mo Yanxiang, na kasama ni Mo Yu. Anong klaseng pahirap ang kailangan niyang pagdaanan para magkaroon siya ng ganitong klaseng reaksyon? Hindi inaasahan ni Mo Yanxiang na si Mo Yu, na kadalasang mukhang napakatalino, ay may napakalupit na panig. Hindi pa nakaluhod, sabi ni Mo Yanxiang kay Mo Yu sa matalas na boses. Kapag nalaman ni Wuzin na narito si Mo Yu para humingi ng tawad, mapapatatag ang kanyang kalooban. Ang pinakadirekta at madaling paraan upang maunawaan ay ang lumuhad. Kung dati, lumuhad ang pamilya mo para humingi ng tawad, ito si Mo Yanxiang ay hinding-hindi papayag na makita, dahil nawawala ang dignidad ng pamilya mo. Ngunit sa bagay na ito, walang ibang pagpipilian si Mo Yanxiang. Para naman kay Mo Yu, na isang matataas na dalaga, natural na ayaw niyang lumuhad sa isang ordinaryong babae. Gayunpaman, sa mabagsik na tono ng kanyang lolo, alam niyang kung hindi siya luluhod, hindi siya maaaring maging perfunctory. Huwag kang matakot, nandito ako para humingi ng tawad. Pagkatapos noon, lumuhad si Mo Yu sa harap ni Wuzin. Natigilan si Wuzin Yuguang nang makita niya ang eksenang ito. Noong mga araw na siya ay nakakulong sa villa, ang ugali ni Mo Yu ay masyadong mayabang at mayabang. Mukha pang ang papatayin siya nito anumang oras at hindi pinansin ang buhay nito. Pero ngayon, lumuhad siya para sa sarili niya. Si Wuzin ay natatakot sa wikang Mo sa kanyang puso, ngunit alam niyang iniligtas ni Aaron ang kanyang sarili, at ang wikang Mo ay lumuhad sa kanya, tiyak dahil sa Aaron. Sa pag-iisip ng Aaron, mas matatag ang kalooban ni Wuzin. Ito marahil ang tatlong salita na makapagbibigay sa kanya ng pinakamaraming pakiramdam ng seguridad sa mundo. Upang maipahayag ang paghingi ng tawad sa iyo ng pamilya mo at kung ano ang gusto mo, buksan mo lang ang iyong bibig. Hanggat mapapatawad mo siya, ang pamilya mo ay handang magbayad ng anumang halaga, sabi ni Mo Yanxiang. Anong gusto mo? Hindi inisip ni Wuzin kung ano ang makukuha niya sa bagay na ito. Nitong mga nakaraang araw, gusto lang niyang makatakas sa lupain ng Diablo. Ngayon, umalis na siya. Sa ganoong ligtas na kapaligiran, ito ang pinakagusto niya. Pero sasabihin ito ni Mo Yanxiang, halatang gustong gumamit ng mga material na bagay para makabawi sa kanya. Aaron ang humiling sa iyo na gawin ito. Tanong ni Wuzin. Hindi ito itinanggi ni Mo Yanxiang, tumanggo siya at sinabing, oo, gusto niyang makuha ni Mo ang iyong kapatawaran sa loob ng 3 araw, kaya maaari mo lamang itanong kung ano ang gusto mo. Paano kung hindi ako magpatawad? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Wuzin. Ang paghihiganti ng isang babae ay isang napakapangit na bagay. Maaari nitong gawing malakas ang isang mahinang tao sa isang iglap. Ang kaisipan ni Wuzin sa oras na ito ay isang napakatipikal na pagganap. Kinasusuklaman niya ang lahat ng ginawa ni Mo sa kanya noon, kaya nang magkaroon siya ng pagkakataong maghiganti, lahat ng takot niya ay nauwi sa lakas. Alam ni Mo Yanxiang ang pagbabago ng ekspresyon ni Wuzin. Kung hindi intensyon ni Wuzin na patawarin si Mo Yu ng madali, ito ay magiging napakahirap. Don't give me face, don't give me face. Sinabi ni Mo na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang pagluhod para kay Wuzin ay isang bagay para sa kanya upang masira ang kanyang ilalim na linya, kaya't nang maramdaman niyang hindi ito tinanggap ni Wuzin, agad na bumangon ang kanyang init ng ulo. Sa palagay ni Mo, lumuhad na si Miss Ben para sa iyo, kaya dapat mong tanggapin at magpatawad. Ngunit hindi ito iniisip ni Wuzin, dahil dumanas siya ng labis na sakit at psikolohikal na pagpapahirap sa mga araw na ito. Ganito ang ugali mo sa paghingi ng tawad sa akin, at gusto mong patawarin kita. Mahinang sabi ni Wuzin. Alam ni Mo Yanxiang na ang bawat salitang sinabi ni Mo Yu ngayon ay nagdaragdag ng panggatong sa apoy, kaya kailangan niyang paalalahanan si Mo Yu, kung magpapatuloy ka sa pagkapilyo, walang makakaligtas sa iyo. Nagulat si Mo Yu at naisip ang sinabi ni Han 3,000 noon. Kung hindi siya pinatawad ni Wuzin sa loob ng 3 araw, pagkatapos ng 3 araw,
ang Aaron ay babalik muli sa tahanan ni Mo. Ang mangyayari noon ay lampas sa kanyang kontrol. Si Aaron ba ang nanakit sa mukha mo? Biglang tinanong ni Woo-jin si Mo-yu. Ibinaba ni Mo ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Sa ganitong paraan lamang niya nakontrol ang kanyang galit. Ngunit walang inaasahan na si Woo-jin ay direktang lalakad sa harap ni Mo-yu at sasampalin ang kanyang mukha ng isang sampal. Pinalo ulit ang namamaga na mukha. Para kay Mo-yu, ito ay ang pakiramdam ng asin sa sugat, na naging dahilan ng kanyang sakit na hindi mabata. Sadyang handa na sawayin, si Mo Yanxiang, na alam ang kanyang motibo, ay sumigaw, "Hindi ko matiis. Ito ang presyong dapat mong bayaran." Naikuyom ni Mo Yu ang kanyang kamao at pinigilan ang kanyang galit. Bilang Miss Mo Jia, hindi niya akalain na sasampalin siya sa mukha ng isang kawawang babae na hindi kayang bumili ng kahit pinakamagandang pabango, at hindi man lang siya makapagreklamo. Kung magagalit ka, lumaban ka lang. Sabi ni Mo Yanxiang. Hindi magalang si Woo-jin. Pagkababa pa lang ng boses ni Mo Yanxiang ay sinampal niya si Mo sa mukha. Sabi ko sa'yo kanina pa niya ako ililigtas. Di ba sabi mo basura siya? Paano mo sumuko sa basura? Maraming beses na binanggit ni Woo-jin ang Aaron kay Mo Yu, ngunit nakakalungkot na hindi lang pang-aalipusta ang ugali ni Mo Yu sa Aaron kundi pang-iinis din. Tinatawanan pa niya ang kawalan ng kakayahan at pagbubukod ng Aaron mula sa pamilyang Han sa harap ni Woo-jin. Sa oras na ito, sa wakas ay may lalabas na niya ang kanyang kawalang kasiyahan. Hindi inaasahan ni Mo Yu na ang Aaron ay pahahalagahan ni Mo Yanxiang. Dati, hindi niya talaga pinapansin ang Aaron. Akala niya ay basura lang ang Aaron na inabandona ng pamilya Han. Gaano kaya ang kakayahan ng taong ayaw sa sariling pamilya? Ngunit sinampal ng realidad si Mo Yu. Kung hindi niya minamaliit ang Aaron, hindi siya magdadala ng ganoong kahihinatnan sa kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!